P40 training. Our topic for this session is about church strategic planning. Part 3.A, Identity as Ecclesia. Importante pong pag-usapan kapag tayo ay merong church strategic planning, ano ba talaga yung identity natin? Sino ba talaga tayo? Are we church na ang identity ay puro fellowship lang? Puro activities lang inside the church? So, ano ba talaga ang iglesia? So, kailangan balikan po natin ang tunay nating identity. Dapat malaman po natin, maintindihan. Kasi magpaplano tayo, present to the future, maglalagay tayo ng mga activities. Kaya lang, kung hindi natin alam yung identity talaga natin as a church, kung ano yung design ng Panginoon, sinasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16 that I will build my church, my ecclesia. So, mahirap magplano pag hindi natin alam kung ano ba talaga tayo, ano yung capacity natin, ano yung available resources, ano ba talaga yung pagkakatawag ng Diyos sa bawat iglesia. Importante po yon sa pagpaplano. Sabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 18, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Yung salitang church ay ecclesia. So, nung panahon po ng Panginoong Jesus, ay meron ng tatlong main institutions. Yung temple, kung saan pumupunta yung mga Israelites doon sa kanilang temple para mag-worship, magpasalamat sa Panginoon. So, yun ang kanilang place of worship, yung temple. Pangalawa, meron mga synagogue. Itong mga sinagoga, nagkalat po ito sa buong Israel. Hindi lang sa Israel, sa Europa, iba't ibang bansa, para doon na mag-fellowship, manambahan ang mga Israelitas. At pangatlo, merong another institution, yung ecclesia. Kaya lang po, yung ecclesiang yan, na existing institution, ay secular. According to history, 580 years prior sa coming ng Panginoong Jesus, meron na talagang ecclesia. At merong secular ecclesia. Pero pagdating ng Panginoon, sabi niya, I will build my own ecclesia. Nung bago bumalik ang Panginoon, bago siya mag-ascend. So, merong secular ecclesia bago dumating ang Panginoong Jesus, at meron talagang ecclesia na itatayo ang Panginoon. Tingnan natin kung ano yung definition ng secular ecclesia nung panahon na yon. Sabi ni Dr. Mark Bililes, isang author ng Transformation, sabi niya, in Greek democracy, citizens gather for the purpose of solving the problem of the community. Yung palang purpose ng secular ecclesia, resolbahin ang problema ng community. Kasi yung group of ecclesia po, sa atin, ang term niya ay called out ones, ay mga tinawag yon upang pamahalaan yung isang community, resolbahin ang mga problema, nakaupo sila doon sa gates of the city. Sa Athens, ang sabi nila, Assembly of Athens known as Ecclesia. At Ecclesia is also known as a Council of Authority. Sabi ni William Ramsey, isang author din ng book, sabi niya, Ecclesia is a group of Roman citizens as small as 2 or 3 gathered anywhere in the world. It constituted the conventus as a local expression of Rome. Matindi pala pag sinabing ecclesia. Ito ay nagre-representa dun sa Rome. 2 o 3 lang. Kaya si Pablo, nung sila ay na-persecute at ikinulong at pinahirapan, nagpakilala siya. Sabi niya, kami ay citizens ng Roman Empire. Natakot ngayon yung commander, yung proconsul, natakot sila kasi si Apostol Pablo pala at yung kanyang mga kasamahan ay merong authority. They are representing Rome at hindi dumaan sa proseso. Kaya, meaning, ang ecclesia po ay sa ating panahon ngayon, tayo ay tinawag na iglesia ng Panginoon, we are a local expression of the kingdom of heaven, of kingdom of God dito sa community. Pero sa secular, local expression ng isang kingdom, pero sa atin,
we are representing the kingdom of God. Another definition, ecclesia was an assembly of people deputized by the emperor to introduce and implement the laws of the empire. Yung pala yung secular ecclesia. Pero alam natin, yung ecclesia ngayon na tinatag ng Panginoon ay also we are deputized to introduce the word, the laws of the kingdom. Yung salita ng Panginoon. That's why we are called to preach, to proclaim the kingdom of God. Sabi ni Dr. Ed Silvoso, author ng book ng Ecclesia, sabi niya, the Ecclesia was not a religious or sacred institution at all. The Ecclesia was a political, governmental term. The Ecclesia was a culture-shaping term. Grabe ang definition ng secular Ecclesia. Di how much more yung sinabi ng Panginoon, I will build my Ecclesia, my own Ecclesia, mas powerful pa kaysa sa local Ecclesia. Kaya sabi niya dito, I will build my Ecclesia and the gates of Hades will not overcome it. Makapangyarihan tayo na iglesia ng Panginoon. Ang tunay na Ecclesia na itinatag ng Panginoon more than the secular Ecclesia. At sa book din ni Dr. Ed Silvoso, sabi doon, Ecclesia is co-opted the term apostle. Di ba yung apostle, ginamit yan nila Apostle Paul, di ba, sa New Testament. Pero prior to the coming of the Lord Jesus Christ, ginagamit na pala yung term na apostle. In Jesus' day, the admiral in charge of a fleet of building materials and people to build a new territory or a city that looked like Rome. So ang trabaho pala ng Ecclesia headed by the apostle ay itayo yung replica ng Rome sa iba't ibang lugar. Kumpleto na ng resources, ng tao, ng pera. So likewise tayo as a Church of God, as an Ecclesia of the Lord Jesus Christ, headed by the apostles, we need to build or we need to expand the kingdom of God. Kaya di ba sa Matthew chapter 6, ang prayer everyday na tinuro sa atin ng Lord, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Gusto ng Diyos, ang Ecclesia ay ibibuild yung replica ng langit dito sa lupa. Replica ng presence ng Panginoon. O we invite the presence of the Lord sa bawat communities. We build the church. We plant churches. So Ecclesia meant to be expansive like salt, water, light, or leaven. Alam niyo po, yung dati ako ay gumagawa nung araw ng tinapay, ako ay cake decorator at cake baker. Yung konting leaven lang. Konting-konti lang yan. Pero pag inilagay namin yan sa dough, sa tinapay na ginagawa namin, sa pandesal, umaangat po yan, affected niya yung buong dough. So kahit konti lang tayo, we are expansive. We can make an impact sa ating community. We are leaven. We are light. Kahit na madilim ang buong kwarto, pag nagsindi ng kandila, hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag ng kandila. Likewise, as a church, we are the light of the world. We are the salt of the earth. At ang Ecclesia po ay mobile church, able to move around, energetic, vigorous, versatile, flexible, adjustable, etc. So, but the problem is the church now is confined in 4 walls once a week rather than operating 24/7 all over the city in the marketplace. Yun po ang ating dilemma ngayon. Nakakonfine lang tayo sa 4 walls of of our churches. Alam niyo po, napunta ako sa Europe at I observe yung mga lumang churches na dinaanan ng revival, malalaking churches. Ngayon po ay konti na lang umaattend. Yung iba naging mosque, naging restaurant, naging malls, dahil ang temple o yung building will not last for eternity, will not last for generations. Kaya we are commanded to make disciples ng tao, not building a temple. So, Ecclesia is made up of individuals who operated 24/7. We are the called out ones, mag-operate tayo 24/7, dahil pa yung 7-Eleven, from house to house, all over town as a transforming organism. Ulitin ko po yun. Ang sabi diyan, transforming organism. Not as a static institution. Hindi lang tayo parang kotse na ilagay lahat ng ligtas, tapos dali na sa isang destination. Pero we are going to transform our society, our nation.
Its objective was the transformation of the people and society rather than acting as a transfer station for saved souls bound for heaven, sabi ni Dr. Ed Silboso sa kanyang book na Ecclesia. So think about that. Isipin po natin mabuti yan, na ang ating church ay hindi lang tayo tinawag para mag-fellowship. Wala talagang tinatawag na sitting ministry. But we are called out once to make an impact, magkaroon ng transformation sa ating barangay, sa ating city. So, pag-isipan natin mabuti, ano ba talaga yung pagkakatawag ng inyong iglesia sa inyong barangay, sa inyong place? Remember, sabi ng Panginoon, you shall be witnesses in Jerusalem, sa inyong place, Judea, sa kapitbahay, sa barangay, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the world. Ang pagkakatawag po ng inyong iglesia at bawat miyembro at bawat leaders ay hindi lang sa inyong barangay, but you are called to the world to make disciples of all nations. So nations po ang ating assignment. With that, to be continued, see you sa part 3 ng ating mission and vision. And I encourage you to subscribe sa aking YouTube channel, ang Dan Parilla. God bless po. See you again.